Kahit ang pinakamalakas sa atin ay nagkakasakit, napapagod at nakakaranas ng takot. Kahit ikubli natin sa pananahimik, kung nararanasan natin ang mga ito, darating ang oras na mauubos ang sarili nating lakas. Sa mga oras na ito, may kasinungalingan na ibinubulong sa atin ang kaaway. Pinabayaan ka na ng Diyos at hindi ka na makakabangon. Ang katotohanan ay sinasabi sa atin ng Diyos sa kanyang salita. Noong ang Israel ay nawasak at natapon, bunga ng kanilang kasalanan, ipinahayag sa kanila ng Diyos na hindi nagbabago ang kanyang layunin para sa kanila. Sinabi niya sa pamamagitan ni Jeremias, "Narito dadalhan ko ito ng kalusugan at kagalingan at pagagalingin ko sila at magpapahayag ako sa kanila ng kasaganaan, ng kapayapaan at katotohanan." Pansinin na sa salitang ito ay nangangako ang Diyos na magdala ng kagalingan, kalusugan, kasaganaan, kapayapaan at katotohanan. Hindi layunin ng Diyos ang ating pagkasira. Siya ay nagmamalasakit sa atin. Agad siyang kumikilos upang kumpunihin ang nawasak sa ating buhay. Ibinibigay niya sa atin ang isang malalim at nananatiling shalom, ang sarili niyang kapayapaang nagpapakalma sa bagyo ng ating buhay. Ikalawa, binibigyan tayo ng Diyos ng lakas na muling bumangon at magpatuloy. Aalalayan siya ng Panginoon sa kanyang higaan ng karamdaman, sa kanyang pagkakasakit, ay iyong inaayos ang buo niyang higaan. Kapag tayo ay may sakit o nanghihina, hindi lamang nanonood ang Diyos mula sa malayo. Katabi natin siya at inaalagaan tayo sa ating karamdaman. Inaalalayan niya tayo sa pinakamahabang gabi. Itinataas niya tayo kapag hindi na natin kayang tumayo sa ating sarili. Hindi natin kailangang lumikha ng sariling lakas upang gumaling. Ang Diyos ang ating manggagamot na kasama at nag-aalaga sa atin. Panghuli, inaalis ng Diyos ang ating takot. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalaya ng kanang kamay ng aking katuwiran. Tinitiyak niya sa atin na siya na ating Diyos ay ating kasama na nagbibigay ng lakas, tulong at alalay. Pansinin ang sinabi niya, "Ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran." Ang kanyang kanang kamay ay ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao, namatay para sa ating kasalanan, inilibing at binuhay na muli, iniakyat at iniluklok ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Ang Panginoong Hesus ang katuparan ng sinabi ni Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. Ang Panginoong Hesus ngayon ay nasa kanan ng Ama sa langit. Mula roon ay isinugo niya ang Espiritu Santo sa atin. Nang manahan ng Espiritu Santo sa atin, ay inilagak niya sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito, hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa na gumaling, bumangon at magpanimulang muli. Pansinin ang mga hakbang na ito ng Diyos. Pinagagaling ng Diyos ang ating mga karamdaman, inaalalaya ng ating kahinaan, at hinahawakan tayo ng mahigpit sa bawat pagsubok. Ang ating buhay ay wala sa kabiguan, karamdaman, kahinaan at takot na nagsisikap umagaw sa atin mula sa kamay ng Diyos.
Ang ating buhay ay hawak ng Diyos bilang kanyang sariling anak sa pamamagitan ni Jesus na ating panganay na kapatid. Magtiwala na tayo ay nasa kamay ng Diyos ngayon. Hindi niya tayo hahayaang mahulog o maagaw ng kaaway.